Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kababayan, sa kasalukuyan ay patuloy po nating minomonitor ang pagkilos nga po nitong si Bagyong Christine at yung mga lugar po na tatamaan niya pag landfall po niya mamayang gabi. So narito muna mga kaibigan, alamin muna natin yung pinaka-direction po ngayon nito nga pong si Bagyong Christine. As of now, meron po siyang data or available na data na 200 kilometers dito po sa may bandang east of Casiguran, Aurora. Malapit din po ito na may layo nga 250 kilometers dito po sa may bandang east of Baler, Aurora mga kaibigan. Nagme-maintain po yung lakas nito nga pong si Bagyong Christine sa 85 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro at bumubugso po ngayon na 105 kilometers per hour. Pa northwestward po ang kilos niya sa bilis po na 30 kilometers per hour. Nakita naman natin, no, mabilis yung pagkilos nitong si Bagyong Christine. At inaasahan po mga kaibigan, ngayon pa lamang po maging handa na po, no. Mamayang gabi po ay inaasa pong tatama sa kalupaan ng Isabela at Northern Luzon ang sentro po ng Bagyong Christine. At maghapon itong tatawirin bukas po ang landmass po ng Luzon. So inaasahan natin mga kaibigan, bukas po ng umaga ng Huwebes ay posibleng maging mas malakas po, no, yung mga pag-uulan na ating nararanasan. So sa mga kababayan po natin diyan po sa may Luzon o lahat po ng parte ng Luzon, lalo na po sa direktang dadaanan ng bagyo, iba yung pag-iingat po ang kailangan natin, o kung kailangan lumikas po tayo para makaiwas po tayo sa banta nito nga pong si Bagyong Christine. And as of now, posible din pong itaas ang category signal number 3 sa ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, Aurora, at dahil po yan sa posibleng paglakas po ng Bagyong Christine bilang isang tropical storm to severe tropical storm. So maging handa tayo mga kaibigan, maging alerto tayo sa mga posibilidad nangyari. Sa ngayon po, no, ay apektado pa rin po ng storm wind signal number 1 na may lakas pong hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Ito nga pong area, no, o lugar ng Batanes, Batangas, Occidental Mindoro, kasamang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, the rest ng Sorsogon at Masbate. Nakataas din po ngayon ang storm wind signal number 2 na may lakas ng hangin na pumapalo po up to 62 to 88 kilometers per hour ang area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Quezon, kasama pong Pulilio Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at ilang bahagi po ng northern portion po ng Sorsogon. Marami nagtatanong kung apektado daw po ba ang area ng Mindanao. As of now, wala naman po nakataas na storm wind signal number 1 at number 2 dyan, pero yung trap po ni Bagyong Christine na nakakaapekto dyan or yung extension po ng lakas ng hangin na nakakaapekto sa parte po ng Mindanao, no? So hindi man direktang tatamaan ng lugar po ng Mindanao, maging handa na lamang po tayo sa mga kalat-kalat na pag-ulan, especially pagdating sa hapon at sa gabi. Mga kaibigan, kung napapansin po ninyo, mas nagpapaulan po ngayon, no, yung tropical depression. Nung tropical depression pa, etong si Bagyong Christine, talagang malawakan po ang pag-uulan niya. Pero once na ito po'y pumalo sa tropical storm, severe tropical storm or typhoon category, super typhoon category, malakas naman talaga yung maidudulot niya na hangin. Pero bibihira po yung mga bugso ng pag-uulan. Madalas po, hangin lamang yung nagiging epekto. So mga kababayan, mamaya po muli, meron tayong update sa lagay ng ating panahon. So manatili kayong nakalike at nakasubscribe. Siyempre, dapat nakahit ang notification bell nyo para update